ginagawa ko yan, nagka-crafting din ako kasi I'm into arts also. So yung crafting ko medyo kumita rin ako diyan, yung mga kung alam niyo yung familiar kayo dun sa mga personalized na headbands, yung may Oo. mga felt tas nananahi-nahi pa ako ganun. So Grabe. basically every now and then meron ako mga bagong pinagkakakitaan, mga venture, mga businesses bago ako nag-dive into freelancing. Ang dami. Talagang puro ano, puro field siya. Tapos, basta sa labas talaga. As in, iikot-ikot ka talaga. Yes, coach. Ano talaga siya? As in sa isang araw, mga 4 to 6 high schools yung iniikutan namin. So, yung, nung time na yon is housewife ka na. Hindi pa No. naman. No, nag-work pa ako nun, coach. Pero nung 2013, nag-stop na ako. Okay. And then, nung times na, 'di ba, housewife ka na, as in, full-time ka talaga na, ano, housewife? Wala kang Yes, other, ano, other yun lang. activities? Yun lang, yung online-online selling na ganyan, pasundot-sundot lang. Pagtulog yung baby, gagawa ng ano, ng headbands, gano'n, may mga orders. Okay. So, Mm. nung mga times na yun, bakit mo naisipan na pumasok sa freelancing? Or paano mo na-discover yung freelancing? Okay, so back in 2021, actually, ano, even before pa, meron ako ng mga friends na nag-freelance. So, nagtatanong-tanong na ako, ganyan. Until siguro hindi mo pa na-feel yung need na talagang mag-work ka talaga, ganon. So, back in 2021, I got pregnant in 2020. Tapos, nung nanganak ako, we found out na after 2 months, merong cow's milk protein allergy yung baby namin and skin asthma. So meaning, medyo high maintenance siya kasi yung milk niya, although nagbe-breastfeed din ako noon, yung milk niya hindi pwedeng ibang milk kasi sinusuka niya. So ano crucial siya talaga, health talaga yung ano, yung concern. And then yung skin niya kapag iba yung soap, iba yung lotion na nagamit, ang skin nagiging scaly siya. Pwede kasi siyang mauwi sa eczema. So in short, dala ng pangangailangan, gusto ko rin matulungan yung husband ko with the expenses. And I have 4 kids by the way. I have 4 kids. Ang So hirap kapag gano'n, kapag mga mm, kids mo na yung ano, yung yes, usapin, coach. gano'n. Yes, as in. As in yung, alam mo yung isang linggong milk, yung 1,500, gano'n. Gano'n yung isang linggong milk niya. So, wala talaga sabi ko, kailangan ko na din talagang tulungan yung husband ko with the Mm. expenses. Kaya nung yung isa kong friend na VA na din, nag-asa ko sa kanya, paano ba to, ganyan, ganito. Tapos may tinuro lang siya sa akin na isang agency during that time. Actually, hindi siya agency, parang headhunters pa lang sila. Tapos, yun, inano niya lang, ginaid niya lang ako, pero nag-Google talaga ako, nag-YouTube talaga. Kasi during that time ko, diba, wala pa namang mga courses na Oo. available, lalo sa, ano, lalo dito sa Facebook. Parang, Talagang kapit ka lang talaga kay YouTube, eh. Google and YouTube talaga. So, every time na makaka-encounter ako sa YouTube tutorial ng, for example, Airtable, Asana, sabi ko, ano ba yun? Ano ba yung Trello? Ganyan. So, parang para sa akin, since ako naman kasi, I love learning new things. So, pag ganun, sinesearch ko na siya kung ano ba tong platform na to. Tapos, nagsasign up ako dun sa mga free trials. Tapos, nina-navigate ko na siya. So, para kahit paano, kahit na, alam mo yung beginner tayo, meron pa rin Mm. akong masabi na, alam ko tong gawin. Parang confident pa rin ako na pag na-interview ako, alam ko yan, ano, familiar ako dyan, kahit na hindi ko pa siya nagagamit sa clients, di ba? So, Kamusta yun. naman yung ano, yung interview, yung very first interview mo nung VA ka? Hmm. Actually, yung very first interview, yun lang din talaga kasi coach yung in-applyan ko na virtual Hmm. assistant job. So, medyo may pagka-confident tayo sa ganong part kasi communication arts graduate po ako. So, Ah. medyo meron na tayong background sa ganon kasi may ano linya ko na talaga yung communication eh. So, nandun yung confidence level natin, yung kung paano tayo magpre-prepare, ganyan. Okay naman during the interview and siguro talagang proper preparation lang din. Yun yung lagi ko din sinasabi during my live sa TikTok eh. Yung proper preparation during the interview, kailangan mong mag-research about the company, about the client, about the role that you're applying to. Kaya siguro yun, nais ko naman siya and then after a week, ayun, tinawagan na ako for training.
So, isa ka rin pala sa mga sinasabing mapapalad, yung first pa lang is na-hire na. So, kumusta Oo. naman yung experience mo nung naging VA ka? Experience at saka yung in terms of salary. So, kumusta siya? Okay, experience kasi may training naman silang binigay. So okay 'yun. Nakatulong siya ng malaki. Although pag handover nila sa client, kasi mina-match kay based sa skill set mo. So pag handover nila, as in ibang-ibang platform po yung gamit ng client, hindi kung ano yung na-training ko. So in short, naging struggle for me is yung aralin yung bagong platform na gagawin ko for the client. Then dun sa Hmm, pay naman, sabi nung iba, wag ka mag-agency kasi maliit yung ano, yung pay ganyan. Pero come to think of it, yung local employment natin, magkano yung kinikita, 'di ba? So, mm. during that time, back in 2021, na around 28,000 pumapalo yung sahod ko sa agency na yon. So, not bad, sabi ko nga, not bad for a beginner. Kasi mas malaki pa rin yun kaysa dun sa kinikita ko dun sa university. Oo So, naman. Gano'n din ayun. actually gano'n talaga yung ano, kapag nag-start ka talaga sa freelancing tapos Mm-mm. kahit ano pa yung field or kahit ano pa yung, position na napasukan mo, talaga may ko-compare mo yung salary mo in corporate at saka yung salary mo in freelancing. Talagang Totoo. comparable talaga siya. Hindi ka na talaga magsasabi na, masyadong mababa kasi hello, mataas talaga, 'di Totoo, ba? coach. Oh, and then Ayun coach, after nung siguro mga around 6 months, ganyan, may fina-follow din kasi ako na content creator na nagfi-freelance. Tapos doon kita nakita coach na sabi ko, ano ba tong funnel design na to? Ano ba tong funnel design? Tapos parang ano siya coach yung free webinar mo siya. So mm. parang meron akong perception sa kanya kung ano yung funnel design, pero iba pala. Parang sabi ko, iba pala doon sa iniisip ko. So, nung nalaman ko ano yung funnel design, nung nag-discuss ka doon, coach, sabi ko, ay, kaya ko to, sabi ko. Wow, Kaya ko 'to, yun yung confident, confidence level, confidence eh, 'no? level. Coach, kasi inclined din ako sa design talaga ever since. So, hindi pa masyadong sikat dito sa atin yung Canva. Mm. Ginagamit ko na siya talaga for designs. So, yun, parang during that time, parang alam mo yung urge mo talaga na makapag-enroll ka, ganun. Kaya lang syempre, hindi pa naman ganun kalaki yung sahod natin na sa virtual assistant. Nag-call a friend ako. Sa husband ko, ako humingi ng pang-enroll. Sabi ko, gusto ko talagang mag-enroll kasi feeling ko kaya ko talaga to. Alam mo yung lahat ng convincing powers talaga. Kaya yun, ayun, siya yung nagbigay sa akin ng pang-enroll dun sa course mo, coach. At least supportive. Very coach up to now. Kasi yung iba, sasabihin nila, well, hindi ko naman syempre nilalahat. Pero yung iba kasi sasabihin nila, hindi, diyan ka na lang, Mm-mm. full-time ka na lang sa bahay, ako nang Mm-mm. bahala sa finances. May Oo. ganun talaga, yung parang sa ego or something siguro. Pero yun nga, ang galing, yung support talaga nandun. Yes, coach. As in, supportive yan hanggang ngayon. And then, nung ito yung biggest question ko. Ano yung mga naging challenges mo nung nag-i-start ka pa lang as a newbie? Ayun. So, nung nag-enroll kasi ako nun, coach, di ba nag-work ako? Tapos yung work ko nun sa agency is 8 to 5. So, magdi-dinner lang 8 to ako nun, 5 8 a.m. to ng 5 p.m. okay. Mm. Bali day shift siya. So, after ko mag-dinner, talagang kinausap ko yung asawa ko, ano muna ha, ikaw muna bahala sa mga bata, ganyan. Kami mag-aano lang ako. Tatalbilin, my Oo, God. kasi gusto ko talaga coach pagka nag-aral ako, naka-focus ako. So, alam mo Mm, yung sayang din kasi 'di ba magkano yung course. oo. So, sayang kailangan ano, yung talagang ano, accountability, yung commitment, gano'n. Oo. So, talagang nag-focus ako. Tas during that time kasi coach, ilang months pa lang yung baby ko no'n, parang 8 months. So, Mm. imagine kasi nagbe-breastfeed din ako. Imagine habang nag-aaral ako minsan karga-karga ko siya, nakaganyan siya sa akin habang I feel nanonood you. ako ng mga ano mo, ng video mo, ganyan. Tas yun, parang ano, ang struggle talaga ko since ano naman siya 'di ba, self-paced yung course, Mm. medyo natagalan ako. Hmm. Actually, coach hindi ko natapos yung course mo.
Ayan Hindi ko na siya natapos. revelation. Hindi ko siya talaga natapos. Para kasing minsan gano'n ako, yung parang 'pag alam ko na, okey na 'to, parang gano'n, na nagmamadali ba ako. Tapos Okay. medyo pasaway Minsan ako, coach. oo. Minsan may ganyan talaga tapos ano yung feeling na talagang, alam ko na 'to, sige na, push na. Gusto ko na Mm. magka-client, gano'n. Oo, ta's kahit sabi ni coach na huwag kayong mag-skip. Nag-skip ako dun sa client getting, yung sa bandang huling part na coach nung ano, nung course, kung paano ako magpre-prepare para sa application, sa client getting, sa positioning yourself. As in, Mm, dun ko natutunan gumawa ng contract, yun lahat, as in malaking natulong nung building yourself up dun sa ano sa mm. latter part nung course mo, coach, na up until now ginagamit ko siya sa clients. Tas pinapanood ko yung mga ano, coach, yung mga discovery calls mo with the client. Ganun. Okay. Mm. So, pero naka-attend ka naman ng ano, ng yung tinatawag nating movie marathon. Guys, meron kaming movie marathon inside EFDA. So, ano yon, pinapanood nila or para magkaroon sila ng idea, pinapanood nila yung mga recordings ng aking discovery call para, yun nga, may idea Mm. sila kung ano yung mga itatanong, something like that. So, naka-attend ka naman ng mga sessions na yun. Hindi, coach. Hindi, coach. Ano lang, sa mga accountability, yan, na ano ko, na-meet ko sila, Coach Leia, si Coach Cristel, ganyan. Mm. Yun, pero ano, yung mga movie kasi coach ano ako, batch Jade ako. Mm. So, yun. Malayo-layo na din. Mm. So, halatang matagal ka na sa EFDA. Oo. So, paano mo na ano, na overcome yung mga challenges mo? Like, kagaya niyan, 'di ba, may baby ka, Mm. tapos nag-i-start ka pa, nagbi-build ka pa ng sarili mo as a freelancer. Paano mo siya na-overcome lahat? Ano, coach, kasi sabi ko nga nun, hindi ako yung type of person na ano, palahingi ng tulong. Yung prayers ko kay God parang laging para sa ibang tao, gano'n. Hindi ako yung parang nahihiya ba ako na mag-ask ng something kay God. So, during that time sabi ko, "Lord, hindi ko na kaya, parang bahala ka na." Parang gano'n. Sinurrender ko Nabigla. na. O kasi talagang coach yung madaling araw na ako laging natutulog tapos gigising ako ng maaga kasi nag-i-school na rin yung third child ko that time. So, kailangan ko rin i-prepare, gano'n. Tapos during that time talagang nagwo-work din talaga yung asawa ko. Although kumuha ako ng yaya talaga kasi para dun sa bunso, kasi gusto ko rin matutukan yung day job ko. Pero yun nga, ano talaga eh, parang yung strength talaga comes from the Lord. Kasi kung hindi talaga siguro, hindi ko talaga siya kakayanin. Kaya yung sinasabi nila na 6 digits, wow, parang ang sarap naman nun. Pero hindi nila alam yung hirap, yung puyat, Tama. yung pagod, yung mga sacrifices mo bago mo naman siya nakuha. Tama nga naman. Ewan ko ba, kapag nakakita talaga yung iba na, 6 digit, hindi nila kasi alam yung behind the story. Basta Mm. alam lang nila, magkakaroon din ako niyan. Tapos pag nandiyan na, minsan, wala na. Kaya coach, It's ano either eh, mag-give up or magpo-proceed pa din. yes, kaya medyo ano ako, naghe-hesitate ako talaga, coach, yung pagka yung sinasabi na ano 6 digit, parang ayoko ring i-disclose na gano'n kasi ayokong mang-hype ng tao, na Mm. ayokong mag-ano sila na, "Uy, talaga, tara mag-ano na tayo, mag-funnel design na or mag-VA na tayo kasi ang laki pala ng kitaan diyan." So, hindi talaga kasi nila nakikita kung ano talaga yung kailangan mong aralin. Mm. Kasi dun minsan nadadapa yung iba na ang akala nila gano'n-gano'n lang makapasok, gano'n-gano'n lang matutunan 'tong lahat. Ang kapal kaya nung funnel hackers ano, workbook, 'di ba, coach? Sinabi mo pa. Nag-print ako nun, coach. Kaya Pinrint mo yun, talaga? yes, coach, hanggang ngayon nasa akin pa rin yun. Okay. Oo, So, para-paraan. so paano nakatulong sa'yo yung EFDA? Yung Elite Funnel Designers Academy, paano siya nakatulong in your career right now? Maraming maraming reasons kung bakit sabi ko nga ang laki ng natulong sa akin ni EFDA. For once, yun nga, yun yung nagbukas sa akin ng maraming maraming opportunities. Kasi dun sa accountability calls, may mga tao ka talaga na parang merong mag-aano, mag-i-spark ng ano ng thoughts mo na, "Uy, oo nga no, bakit di ko gawin 'yon?" Like for example, with Coach Leah, si kay Coach Leah ko na realize na, eh, 'di ba gumagamit ka ng Kartra? Sabi niya sa akin na gano'n. Bakit hindi ka Mm. mag-Kartra specialist? So parang oo nga 'no, para kasing during that time, coach, parang hindi ko talaga alam yung kung saan ako magfo-focus na niche.
Actually, up to now, kasi nga multi-niche ako ngayon, di ba? So, during that time, nung sinabi ni Coach Lea yon na mag-focus ako sa Carter, mag-specialist ako, dun coach pumasok yung clients. So, nung Mm. nakikita na nila sa profile ko, Carta Specialist, maski yung mga dating VA friends na natulungan ko din na magka-client, bumabalik sila sa akin kasi naaalala nila. Kasi coach dito sa atin, parang bihira yung Carta Specialist during that Oo. time. Oo. So, pag naghahanap yung clients nila or client ng clients nila, ganyan, ako yung naaalala nila. So, alam mo, at the back of my mind, kapag kasi nakakatulong ako coach ng mga gano'n na mga nag-VVA na din na gusto makapasok dito, hindi ko iniisip na ano, yung balik sa akin, gano'n. Gusto ko lang Mm. talagang i-share yung opportunity na to kasi nga, parang napakagandang opportunity siya, especially those na stay-at-home moms na gustong kumita rin sa bahay at magkaroon ng sariling pera. So, during that time talaga, alam mo coach, referrals at saka yung tinuro mo na Facebook groups. Doon talaga ako Ayun. nakakakuha ng clients, hindi sa Upwork, hindi sa OLJ, hindi sa LinkedIn. Anak nga kita. Talagang more sa Facebook talaga coach, kung ano yung Oo. tinuro mo, yun lang din yung ginawa ko. And some more research. Talaga, nagdagdag ako dun sa mga tinuro mo. Mm. So, gano'n naman kasi talaga, eh. Minsan hindi porket naituro sa inyo 'yun, mag-stick ka na do'n. Minsan kailangan mo pa rin mag-explore pa ng other resources Mm. or other way para makapag-generate ka or makakuha ka pa ng iba pang clients. Yes. So, so, 'di ba 'di ba nag-VA ka? Yes, Yung ano, coach. nung nag-start ka, gaano kalaki yung jump in terms of income? Malaki coach. Kasi yung first funnel design ko was 1,200 USD. Seryoso? Yes, coach. Na-hit mo yung ano? 1,200. Sabi mo, Ay, lakasan yung loob. hindi ko 'Di ba? alam na Kasi ano ganun na yung may ano mo eh. guys, Ganun yung kapag orientation ano, mo. kapag FDA student kasi, lagi ko silang binibigyan ng first goal, which is kailangan at least 1,000 USD maka-close kayo ng first client. So hindi lahat kasi ng student is naggo-go kasi yun nga merong iba na yung parang napapanghinaan or masyadong natataasan na tipong kaya ba bayaran ni client. Pero Mm. ikaw, want to? Yes, coach. Sabi mo lang, 'di Ang ba? Lakasan yung galing. loob. Tas Anong ano, platform? um, Kajabi yata yun, coach. Ah, Kajabi. Kasi Kajabi. ang natatandaan ko na sa isip ko yung client eh, hindi yung platform niya. So, Kajabi. Mm. Okay. O, 'di Ang ba? ginamit ang ginamit pa natin during the time sa batch Jade was ClickFunnels pa, coach. Guys, 'di ba? Lagi ko sinasabi kapag nagle-live ako na yung sa funnel design, kapag alam mo na talaga yung mga strategy, yung technique, is kaya mo na siyang i-implement sa kahit anong platform. It's either ClickFunnels pa yan, Go High Level, Kajabi, Kartra. Although hindi pa ako nakakita ng back-end ng Kartra ha. Nakita ko Mm. lang yung front. Okay. Pero coach, Yung front talaga. bago ako kasi mag-enroll sa FDA, gumagamit ako ng Kartra, pero hirap na hirap akong i-navigate pag landing page. So after the course, pagbalik ko ng Kartra, boom, talagang wala, ano na, easy na talaga siya for me. Wow! So, ibig sabihin, masasabi mo na ano, ako yung na-amaze ha. Kasi hindi pa ako nakakagamit ng Kartra. So, ibig mo sabihin, ano din siya, malapit din siya sa back-end ni Kajabi? Or sa back-end ni ClickFunnels? Ni ClickFunnels, coach. Based on my Oh! experience kasi, coach, so nakagamit na ako ng Kartra, Kajabi, System.io, Go High Level, at ngayon yung HubSpot. So, masasabi ko lang, yung natutunan ko sa FDA, kaya mo siyang i-apply dun sa lahat ng platforms na yun. Ang galing Ganon siya. naman. Pero, Siguro although, oh. hindi lang siguro ako takot na ano, yung mag-jump in dun sa isang client na hindi ko pa siya talaga nagagawa. So, Mm. bago kasi ko kumuha kunwari yung Kajabi, first time client ko yun. Wala pa ako nagagawang kahit anong landing page. Ang ginagawa ko, nag-invest ako talaga, coach. Talaga? Nagta-trial ako. Okay. Pero Mm. natatapos mo yung na-exceed ka dun sa ano, sa trial Hindi. version?
Oo, Hindi. 'di ba? Bawal. Macha-charge tayo. Mahal, eh. Kaya ako napaisip, ha, Mm, nag-invest ka talaga? mm. Tapos Ah, kasi okey. pwede So, mo siyang i-refund eh. Pwede mo siyang i-refund, 'di ba? okey. Ano Akala lang, ko para-paraan lang after, tayo. eh. Pero madali lang mag-refund sila? Opo, mga ano, 2 weeks. 2 weeks po Hmm, ganyan. yung tipong kapag nakalimutan mo na ano, na tapos na yung trial period, gano'n. Yes. Hindi ko pa naman na-experience yun, yung ano, yung natapos yung ano, yung trial tapos biglang na-charge. Ah, Hindi ko pa na-experience nararanasan ko siya yun. sa ano, sa Go High Level. Pero may nagsabi lang din sa akin kasi na ano, actually karamihan din sa mga students natin yung tipong nakakalimot ng ano, Expiration. ng expiration date, yung trial period tapos magpapa-refund. Well, okay naman daw yung mga experiences nila in terms of refund. So, ayan. In terms of 'di ba nagwo-work from home ka, may office setup ka or literal na just simple desk lang? Ano coach, nag-evolve na siya throughout the Ooh, years. oh, So, pero ano coach, nung nag-start kasi ako talaga, ganun ako kadesidido, ka-committed. So, wala pa akong interview schedule. Nag-set up ako ng desktop computer ko, oh, credit card. So, sabi wow, ko, kailangan magka-client ako kasi wala akong pambayad dito monthly. So, ganun ako kadesidido. And inano ko yon, binanggit ko yun during the interview. So, medyo na-impress naman sila kasi nga, you invested on it even oo. before you got hired. So, medyo na-impress siguro sila doon. So, yun. Well, Talagang tama ano talaga, naman. kailangan talaga mamuhunan kasi. So, this is also your business. Naniniwala kasi ako na kailangan mo rin talagang maglabas ng pera para din talaga sa ano mo, sa magiging negosyo mo. Ito na yun eh. Parang sabi ko nga, I'm not an employee, I'm a contractor. Kaya I own my time, I have my choices. Kaya ngayon coach, nakakatanggi na tayo sa ano, sa toxic clients. Alam mo yan coach? So, okay. So, ano yung naging benefit ng pagfi-freelancing mo compared sa previous career mo? Una naman talaga sa lahat, kaya ako nag-freelance because of the money, 'di ba? So, basically to help my husband with the finances. So, that's the number one na goal na na-achieve natin. So, pangalawa, ayoko ng traffic. Ayoko nung, alam mo yon yung, kasi naranasan ko yun, coach, yung sa Makati ako nag-work, yung sa Convergys, yung call center during that time. Yung, alam mo yung paumaga na, tas yung uwing-uwi ka na, tas traffic, hindi ka agad makatulog. Eh dito, anytime, 'di ba? Lalo kapag flexi time ka, anytime gusto mong matulog, pwede kang matulog. Anytime na gusto mong gumising. Kasi ano na eh, talagang ako kasi coach, from the very beginning, wala akong time tracker until now. So, flexi time talaga ako. Ang Aside from, galing. opo coach, aside from that, yung comfort na nabibigay sa'yo nung nandito ka sa bahay. So, everyday nakapajama ka lang kahit nag-work ka. Tapos, alam mo yun, na kahit na ano, mag-break lang ako saglit from work, tutulungan ko sa assignment yung anak ko. Pag may mga kailangan, lalabas kami. Dala ko lang phone ko. Anytime na merong client call or what, nakakatawag ako or anytime na may meeting, 'di ba? Nakaka-respond naman tayo. Pero yun nga, 'wag lang magsa-suffer talaga yung work. So kahit saan, pwede mo siyang dalhin kahit nagbabakasyon ka. Hindi na ako nagli-leave eh. Wala sa akin Bakit yung ba leave-leave kailangan eh. ng leave? 'Di ba? Oh. Hindi na Kaya natin kailangan yung parang leave kasi ano hawak mo na nga talaga, oras mo, eh, yung 'di ba? yes, yung sense of freedom talaga. Kasi coach until Mm, now, meron pa rin naman ako na ano, yung retainer clients. mm, So, aside from the project base, every now and then, may retainer client ako for sustainability, 'di ba? Yung mm. stability. So, hindi pwedeng mawala. Tama yun. Kasi, meron kasing ibang mga freelancers kapag nakakuha na ng first client tapos project base is natetengga na after nun. Kasi next month yung parang tipong, um, uubusin muna nila yung pera nila tapos saka sila maghahanap ulit ng panibago. May mga ganong klaseng Hindi freelancers. pwede. I Hindi puwede cannot. sa'tin yung mga nanay. Hindi pwede. So, Oo. na-experience ko rin, coach, 'di ba? Para I'm hitting the six-digit mark na. Tapos naranasan ko na mawala ng client. Kasi kasama dun sa six-digit ko, coach, kasi minsan wala akong project eh. So, kailangan tuloy-tuloy pa rin yung work. Kasama din dun yung kinikita ko regularly.
sa regular Mm. paying clients natin. So naranasan ko na nag-let go ako ng isang client, tapos parang 2 months ako walang retainer, tapos puro project based lang. So doon ko na-realize talaga na this is not stable, pero kailangan, you have to do something for you to be stable, 'di ba? So doon Mm. talaga natutunan ko, hindi pwedeng isa lang yung client ko. Dapat lagi Tama ako may 'yun. backup. Tama yun. Kaya nga ano, yung freelancing is like kapag nag-start ka, hindi siya yung basta na 'pag nagka-client ka na agad, Mm. is yun na yun. It's like, Yes. pag-aaralan mo pa yung flow ng lahat. Kasi minsan, kagaya kay Mel, hindi nagwo-work sa kanya yung project based lang. Kailangan talaga meron siyang retainer kasi Mm. kailangan niya ng consistent income. So, kanya-kanya kasi yun. Meron namang iba na hindi ayaw nila ng project-based, gusto nila is hourly or yung per month na sahod. So, again, kanya-kanya yun. Depende sa preference mo as a freelancer, 'di ba? So, matanong ko lang, how good is your life now? Much better, coach. Much better. Um, in terms of finances, malayo siya sa dati. Kasi nga, full-time mom lang ako, so wala akong sariling pera talaga. Nagkakapera ako pagka may side jobs ako, pag nakakapag-online selling ako, ganyan. Or minsan may mga side gigs ako, nag-host din ako sa mga events. Pero very, ano yun, very rare lang yun. So talaga ngayon, yung anytime na may gusto akong bilhin for my kids, ganyan, anytime na mag-aya sila or kapag may kailangan, nakaka-support ako talaga kay husband. Talagang big time support. Kasi right now, ina-outsource ko na rin siya. So, ano, malaking bagay talaga. Especially nung we've given more time to the Lord kasi talaga before talaga kasi walang time yung nag-skip kami ng Sunday Mass, nag-skip kami ng mga church activity. So, malaking bagay na freelance work yung ginagawa ko kasi mas yung time ko sa family and kay God talaga na i-devote ko. Okey. So, ito na yung ano, yung tumataginting na tanong nila, actually. Kasi, maraming beses ko na 'tong ano, na-experience lalo na kapag nagla-live ako sa TikTok or yun nga, 'pag nagla-live ako. And then natanong na rin sa iba pang ano, sa iba pang successful na freelancers. Siyempre palalampasin pa ba nila akong tanungin na gano'n? Pero siyempre hindi rin kita palalampasin do'n sa question na 'yon. Ano na yung masasabi mong katas ng freelancing mo? Well, aside from the fact na yung goal ko nga na magkaroon yung maintenance yung bunso namin, yung baby ko na may cow's milk protein allergy at saka meron siyang skin asthma. Kasi medyo mahal talaga yung maintenance. So, um, yun nga, actually coach, hindi ko talaga to sinasabi sa iba. Dito lang sa community kasi lang, para lang, gusto ko lang talaga siyang i-share dito sa community para lang malaman Mm, nila na posible mm. siya. So if you will stalk my Facebook account, hindi ako talaga pala post ng mga achievements, hindi talaga ako pala post ng mga lakad naming family, ganyan. Pero ito, sinishare ko sa FDA just so they know that this is possible, that this is achievable if you have the right commitment, yung sipag nyo sa pag-aaral, and yon. Yung first car ko nga, coach, nabili ko siya last September. Although hinuhulugan ko to, that's the truth. Hinuhulugan ko siya. Pero hindi ako maglalakas ng loob na Tama kumuha yun. ng ganitong kotse na may monthly amortization kung alam ko sa sarili kong hindi ko siya kayang hulugan. Oh, 'di So, ba yun. guys? Pero coach, ano ha, kasi mahilig ako talaga sa kotse. So, alam niyo ba, nag-networking din ako. So, na-hype din ako dun sa mga kotse-kotse sa networking, ganyan. Ah. Tapos hindi ako kumita ako dun, pero hindi ako nagkakotse. Yun pala, ito pala yung Uy, magbibigay sa akin networking? ng dream car Uy, ko, di ba? Yes, networking, coach. usong-uso yan sa Manila. 'Di ba, yung mga networking, Oo, coach. networking. Ano ba, back in 2011, 2012 Oo, pa. Mm. naano din ako diyan, eh, Pero nadamay ako ano ng mother ko diyan. in fairness naman, malaki rin yun na itulong sa akin ng networking to build my confidence, yung persuasion ko Mm. when it comes to talking to people. Kaya ano rin, marami din ako natutunan doon. Kaya lang, hindi nga ako nagkakotse doon. Dito ako nagkakotse sa freelancing. Congratulations sa kotse mo, oh, 'di Oo, ba? thank you, coach. Kasi Mag-1 year hindi na. Malapit na siya mag 1 year. yay! So, 'di ba, that's normal naman,
kapag alam mo na ano na, mababayaran ko naman 'to, then kahit na hindi pala kahit na, dahil na meron kang freelancing business, so talagang yung confidence level mo mataas kasi alam mo na meron kang magiging pambayad dun sa monthly amortization, 'di ba? Exactly, coach. Kasi Kasi before, nung it's a nagwo-work ako, business, guys. It's a mm, business. Yung freelancing, it's a business. Hindi siya ordinary na magwo-work ka lang, susunod ka lang sa task ni client. Hindi siya ganun. It's like gano'n. ano, ikaw actually yung dapat masunod kasi Correct. you're gonna be the expert here. Mm, Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga students ko or kahit kapag nagwe-webinar ako, you should work smarter, not harder. yes. Ayun. So, ayan. Okay, so, ano yung may bibigay mong advice sa mga nanonood sa atin right now, sa mga aspiring freelancers? Ayun, ano lang, talagang, kasi pag hindi ka nag-commit, hindi mo siya sinimulan, wala talaga. Nothing changes if nothing changes, sabi nga nila. So, kapag hindi ka nag-step 1, hindi ka makapunta sa step number 10. So, talagang kailangan mo lang siya talagang simulan. Kaya pagka nagla-live yan si Coach Bell sa sa TikTok, lagi ko yung sinasabi, mag-enroll kayo kasi nga talagang diyan ko nakuha lahat yung opportunities, yung knowledge, ganyan. Hindi pwede kasi yung sa umpisa ka lang magaling dito sa freelancing. So dapat pag sinimulan mo siya, nandun yung commitment mo talaga na tapusin yung pag-aaral ng course, yung commitment mo na ituloy siya hanggang sa client getting kasi minsan ang nagiging hadlang dun sa iba is yung pagkausap na sa mga clients. Ang lagi ko lang sinasabi sa tip, kausapin nyo lang sila na parang kabarkada, na parang kaibigan. Own the conversation. Kailangan talaga yung confidence level mo nandoon na ikaw contractor ka, hindi ka employee. And ikaw dapat yung game player. Alam mo yon, ikaw Mm. dapat yung masunod dun sa conversation nyo. So, maraming beses ko na yan napatunayan when it comes to discovery calls kasi may mga client talaga na difficult to handle. Pero for me right now during discovery calls, malalaman mo na kasi kung ideal client siya or not. So ngayon, I already have the luxury to decline a client kasi nga Wow! para kasing coach, ayoko ng toxic na client. Ayoko na nung struggle ako habang ginagawa ko yung trabaho. So, ayun, always remember that dito sa freelancing, you always have a choice. Yes, tama yun. Kasi yung iba, iniisip nila kapag, halimbawa may client, tapos ano, ganito yung amount na binigay, let's say five USD Mm-mm. 5 USD per hour. And then, Mm-mm. kapag yun na yung binigay, yun na yun. Oo at hindi na lang, yun ang iniisip ng iba. Which is no. Yes. Minsan, kailangan mo rin Actually, matutong makipag-negotiate kung feeling mo na lugi ka dun sa rate na binibigay sa'yo. actually, Ayun. just to give an example, tama yung sinabi ni Coach Bebs kasi isa din sa premium clients ko. Ito yung isa rin nagbigay sa akin ng 6 digits, yung retainer client ko. Ang ginagawa ko sa kanya, website, funnels, kasi ano siya coach digital marketing agency owner siya. So, ang clients na talaga, mga business owners na kailangan ng websites, ng landing pages, ng lead magnets, and naka-incline po ako talaga sa tech and design. Mm. So, nung una niya akong na-hire coach, after ko nung course mo, siguro after 6 months pa, ang first rate ko sa kanya was 20 per hour. Malaki na din. So, malaki din coach. Tapos after 1 year coach, nag 35 per hour ako sa kanya. Pumayag siya. Hindi, siya ang nag-offer coach. Oh! After 1 year. After one Wow! year, nag-raise po siya ng rate sa aming mga VAs niya. Tapos, ako yung head kasi nung design team. So, nag-raise na siya, naging 35 na ako per hour sa kanya. Ngayon, medyo nag-slow down yung business, nag-slow down siya, naging task-based na lang ako. So before kasi naging flat rate. Kasi coach mas mataas pala pag flat rate kaysa dun sa hourly kasi mabilis akong gumawa. So mas okay pala yung flat rate. Tama, mas Tapos okay yun. nung dumating yung time na medyo nag-slow down yung business niya kasi naghiwalay sila ng business partner niya. Parang gusto niya akong kontratahin na pwede bang from 35
maging um, ano ka na lang muna, 27, 29 yata yung sabi niya. Or Pero at least 28. hindi naman bumalik ng 20, 'di ba? Okey na din Pero 'yun. hinagil ko pa rin, coach. Ah, talaga? Sabi ko baka puwedeng 30 because the Oh, 'di ba? technical and the design is in-explain kong mabuti. Kailangan mo rin kasi talagang Mm. alam mo yun, na alam ko na may ibibigay pa 'tong client na 'to, eh, kaya kaya ko 'tong i-negotiate. So, baka puwedeng gano'n, baka puwedeng ganito yung so nag-end up ako ng 30 pa rin sa kanya. Mm. So meron pala ditong question, uy, kinabahan na siya nung sinabi ko yung question. Ayan. So meron ditong question actually from TikTok. Ang sabi niya is, yung portfolio daw. So, ano yung sinend mong portfolio nung sa first client mo? Yung portfolio na sinend mo sa first client mo, yung na-close mo. Actually, coach, kasama dun sa portfolio ko yung ano natin, yung exercise natin na redesign ko ng ano ko, ng mga sample ko. Pero kasama dun yung niredesign ko sa ano natin, exercise natin talaga sa FDA. So, kasama yon. Pero yun nga, I diligently created more designs para lang mas marami kong sample na ipakita dun sa clients. Ano eh, Hmm. ang ina-advise ko dun sa iba, kahit na beginner kayo, gumawa lang kayo ng gumawa ng sample work. Yun na yung magsiserve as portfolio. Kay Coach Bebs ako natutong maging confident na eto yung portfolio ko, sample work ko yan. So, kahit na hindi pa ako experienced dun sa platform na to, ipinapakita ko sa kanila na eto, sample work ko to, design ko to, ganyan. So, okay naman. Okay, so another question dito is, um, Hello ayun, pala kay Coach may Leah. Ayan si Coach Leah nag-comment. Thank you, Coach. ayan, may bisa po ba yung contract? What if di sumunod si client sa contract? Usapang kontrata. Ako, wala pa naman so far na hindi sumusunod sa contract. Pero, ako kasi, ang natutunan ko din among the coaches, si Coach Bev, si Coach Cristel, kasi meron din contract ako nun kay Coach Cristel na nakuha. So, 50% upfront payment, hindi pwedeng free. So, Tama, kailangan talaga kahit paano meron na silang upfront payment. tama Gumawa yun. naman yung contract, hindi alam naman natin yan na hindi naman viable yung contract dito sa atin. Ganun din naman para sa kanila. So, hindi ka naman talaga yan hahabulin eh. Medyo malaking gastusan yan pagka talagang binase nila dun sa contract. This is just for formality. Yung kontrata natin, just to show them that you are professional, that you have an onboarding process na ginagawa mo na to talaga even before. So, yun lang yung serve ng contract natin. At saka ano, gaya nga ng sabi, hindi naman kasi tayo protected ng government pagdating sa ano, sa Yes. freelancing. So, at least tayo talaga yung gagawa ng paraan. Laging upfront payment. Kasi may mga freelancer na kapag natapos yung ano, yung work is natatakbuhan ng client. May Or ganon. the other way around, coach. Or 'Di ba? baliktad. So, Yun yung depende. Meron nakakainis namang minsan. iba. Ayun yung ano, yung nakaka-down minsan sa mga ano, sa mga Filipino freelancer. Mm. Merong iba na nagrereklamo si client kasi ang nangyari is tinakbuhan sila ng Filipino freelancer, eh bayad na sila ng nag-upfront payment na sila. So ayun, which is yun yung talagang as much as possible tayong mga Pilipino, wag nating gagawin yun para hindi naman nakakahiya sa ano, sa mga Yes. future sa mga clients. Hindi tayo ma-compare yung At ganon. saka wag kayo Diba? nagbe-beg for work ha. Kasi meron ako mga nakikita dun sa, ang ganda pa naman ng group na yun. Minsan nga gusto ko nang i-gatekeep. Kasi alam mo yun, coach, parang biglang dagsa yung mga tao dun, mga Filipino aspiring VA sila. Tapos, we're looking for a job, please help us. Yung mga ganyan na mga Ay, may posts. gulay, hindi pwede, hindi 'Di uubra ba? yun. Nakakasakit ng dibdib kapag nakakakita din ako ng ganyan. Minsan Yung nakakahiyang maging Pinoy na lang. Pagka nakakita ko ng ganun. oo, don't do that guys kasi talagang ano, parang masyado niyong pinapababa yung sarili natin, yung sarili niyo. Oo, kasi hindi naman kahit naman mag-beg kayo ng work, hindi kayo Yes. bibigyan ng work. Kasi hindi Yes. hindi naman sila charity. Yung parang ano, charitable institution para ano, para magbigyan ka ng work dahil wala kang work.
So, it's all about titingnan pa rin talaga nila yung skill mo, Yes. kung paano ka makakatulong sa business nila. So, regardless kung kailangan mo ng work or hindi, yun talaga yung titingnan nila. Ayan. So, feel free to comment pa your questions if you have any other questions. Or else, ilalat go na natin siya. Ayun. Wait. May nagsabi dito, Ninang daw. Ninang? Hala. Wow, Ninang. Kasama ko sa live yan. Okay. San ba matututunan ang Kartra? Ay, baka hindi pa kasi sila aware about Kartra. So, isa-search mo lang siya sa search mo lang siya sa Google. Tapos mag-sign up ka for the free trial. Ayun. Pero, kailangan mo ng card. Kailangan mo mag-input doon ng card. Normally, I ganun think talaga. sa Kartra nga yata ngayon, wala yatang free trial na. Wala na? Parang hindi ako sure, coach, kung meron. Kasi matagal ko Ayun. nang So, hindi na-try. kailangan talaga may card. So, kahit anong free trial na funnel platform, kailangan na meron kang card. Mm. Ayan. So, yes, dami na namin napagdaanan sa freelancer. Sabi ni Motivational Construction. Kilala mo siya? Sino po? Hindi ko nakikita. Ano Si name? Jeline! Si Jeline. Kilala mo ba si Jeline? Hi, Jeline! Bakit kasi? Bakit kasi gumanda ng bongga? Hi, Jeline! Minsan ikaw naman yung i-hotspot natin dito. Hotspot. I-spotlight natin dito. O, di ba? Tumawa lang siya. So, let me know in the comments if you have any question kay Mel. Pero ako, meron akong question. Paano mo napa-oo yung first client mo? Knowing na first time mo na mag-funnel design. Ano, coach? Nag-research muna ako. Ano ba yung ginagawa niya? Ano yung company niya? Tapos, ano talaga, I help statements. 'Di ba? Ganyan yung Yung ginagamit golden I namin. help statement. Yes. Tapos, before kasi yun, coach, na-optimize ko na yung Facebook account ko. So, sa Facebook ko din kasi siya na yung nakilala talaga. Parang ni-refer siya tapos tinignan niya siguro yung profile ko, ganun. Naka-optimize na ako ng profile. Kasi ano rin yung credibility rin natin, yung tinitignan nila. So kahit beginner ako, makikita niya doon kung ano na yung nagawa ko, kung ano na yung ginagawa ko during that time. So siguro mas na ano lang, nung nag-discovery call kami, mas nakita niya siguro yung value na kaya ko ibigay sa kanya. Ano talaga, binusisi ko kung ano yung mga kailangan niya, inisa-isa ko, tapos sinunod ko yung mga sinasabi mo, coach, na yung repetition, kung pag may sinabi siya, tatanungin mo siya, ganyan. So, lahat yon yung structure nung discovery call, coach. Mm. Napa-wow moment mo ba siya? Feeling mo? Napa-wow Feeling ko, moment? coach. Wow. Feeling ko. At saka yung ano naman, yung after din talaga, yung delivery na. Kasi yun naman yung Mm. importante, yung resulta, di ba? So, parang ang pangat naman, napawa mo nung una, tapos Oh, kuchu-kuchu pala yung kumusta delivery ng ano mo, naman? di ba? So, yun, siya yung ano, coach. Siya yung isa dun sa mga nagbigay sa akin ng mga testimonials. Yun. So, Mm, ginagamit ko siya up to mm. now. Wow naman, ang galing. So, congrats dun sa sa journey mo and hoping na mas madagdagan pa yung success stories or yung journey mo is mas tumagal pa in freelancing. Kasi malay natin, 'di ba? Umabot sa mga anak natin yung ganitong Actually, coach, business. na-try ng anak ko at kaya Oh, niyang talaga? mag-funnels. Yung second, daughter ko, kaya niya mag-funnels. Oh. Eh, Naka-incline din siya sa design kasi tapos ilang parang taon na yung tinitig anak mo? senior high, coach. Oh, 'di ba guys? Oh, senior high. So pwede na niyang manahin kung hindi man siya mag-college. Wag naman. Wag naman. Mas gusto Kaya mo tayo pa rin na nag-work. mag-college Oo, syempre oo. yung ano. Yes, Iba pa rin yes. kasi 'di ba? Mm-mm.
ano, para may choice nga naman yung mga kids natin kung ano, kung magfi-freelancing sila or magko-corporate. Good job naman yun Yes. sa ano, dun sa Ayun, tsaka coach siya, tatlo sila nasa private schools. oh! Kaya Ang tindi ng surviving bulsa talaga. mo ha. Surviving. I have a college na. Yung panganay ko, sa UE siya nag-aaral. Nice naman, puro ang bigat ng bulsa mo ah. Yung alam mo yun, parang ganun yata coach, yung pag lumalaki daw yung kita, lumalaki din yung gastos. Parang ganun. Totoo yun, Ah, hindi yun pagkakaila. 'di ba? Ayun, ayun wala na silang question pero bago tayo mag-let go, i-announce ko lang na yung enrollment for Elite Funnel Designers Academy, Batch 24. So, batch 24, yung batch accelerate, will end sa Thursday hanggang July 31 na lang po yung enrollment. Kasi ang ating onboarding call will be on August 2. So, ayun, habol na kayo for the enrollment. And then, kita-kits tayo inside FDA, inside the community. Ayun. Makikita ka ba namin lagi sa community? Parang masyado ka ng ano, busy sa life. Pero minsan coach nagko-comment-comment pa rin. May discount po ba? Yes, discounted yung price niya. Makikita mo siya. Yung link is... Nasaan yung link? So, yung link is nasa aking bio. Yung mga nasa TikTok is, yung link is nasa bio ko. So, make sure to grab your slot. So, mag-register na kayo kasi hanggang July 31 lang yung enrollment for Batch Accelerate. Batch 24. Ayun. Thank you so much, Mel, sa time mo. I know na ano, na sobrang minadali yung schedule natin. Pero still, thank you so much kasi napagbigyan mo kami na for this interview. Thank you Ayan. so much Thank coach. you. It's a And pleasure and salamat kasi gusto ko lang talaga siyang i-share itong story na to kasi nga sabi ko, mag-enroll kayo sa FDA. Yan lagi ko sinasabi sa kanila. ayun. So, wait. Ah, okay, sige everyone, ila-let go na natin ang ating guest. And if you have any question about sa enrollment, ita-drop na lang natin yung link dito sa ating comment section. And then, you can also message si Miss Kat. So, I know nakilala nyo na si Miss Kat. Or, pwede kayo mag-message sa ating GC for other information. Ayun. Thank you so much everyone and have a great night. Parang feeling ko Night. lagi yung sasabi ko, have a great weekend. Laging weekend yung feeling eh. So have a great night everyone. Bye. Bye. Thank you, coach. Okay, so